Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Senate President Francis Escudero hindi sang-ayon na si Senator Bato de la Rosa ang mamumuno sa investigasyon ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nationwide raid kontra illegal na pagbebenta ng vape ikinasa ng BIR. 8 billion pesos na budget ng pambili ng palay ibibigay sa National Food Authority. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi sang-ayon si Senate President Francis Escudero na si Senator Ronald De La Rosa ang mamumuno sa gagawing investigasyon ng Senado sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Saad ni Escudero, kukonsultahin niya muna ang ibang mga miyembro ng Senado ukol sa gagawing investigasyon. Ayon din sa senador, kanya nang kinausap si Bato kaugnay sa gagawing investigasyon at sinabi na mas maganda kung hindi sila ni Senator Bongo ang mangunguna rito. Ito'y para walang magiging alegasyon na hindi patas ang nasabing investigasyon. Matatanda ang inanunsyo lang kamakailan ni Bato na maglulunsad siya ng motu proprio investigation sa war on drugs ng dating Pangulo. Nagpahayag din si Go na handa siyang maghain ng resolusyon para sa paglulunsad ng investigasyon bilang pantapat sa investigasyon ng House Quad Committee. Ikinasa ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nationwide raid o pagsalakay sa vape shops, resellers at retailers ng vape products sa Metro Manila. Sa isang shop sa Marikina City, nakumpiska nila ang daan-daang vape products na hindi rehistrado sa BIR o walang stamp. Ayon kay BIR Commissioner June Lumagi Jr., marami sa kanilang nakumpiskang vape products ay hindi compliant o hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ipinag-utos din ito sa lahat ng BIR regions at district offices na mag-inspeksyon sa lahat ng mga negosyong nagbebenta ng illicit vape products. Nagpaalala rin sa publiko si Lumagi na ipagbigay alam sa tanggapan ng BIR kung may alam na tindahan o warehouse na iligal na nagtitinda ng vape. Bibigyan ng 9 billion pesos na budget ang National Food Authority o NFA para sa mga natitirang buwan ngayong taon bilang parte ng buffer stocking mandate ng ahensya. Pahayag ni Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel Jr., aasahang ilalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang installments para sa huling 3 buwan ng taon. Ayon kay Tiu Laurel, ang budget ay para matulungan ng gobyerno ang mga magsasaka sa kasagsagan ng wet season na karaniwang bumababa ang presyo ng palay dahil sa pagdagdag ng mga ani. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Lacson, dahil sa karagdagang budget, makakabili ang ahensya ng 7.2 million bags ng palay. Ang bawat bag ay may bigat na 50 kilo. Bibilhin nila ito sa halagang 25 pesos per kilo. Napagkasundoan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mall operators sa National Capital Region o NCR ang adjusted mall hours sa darating na holiday season upang maiwasan ang mabagal at masikip na daloy ng trapiko. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 50 ng MMDA, simula November 18 hanggang December 25, gagawin ng 11 a.m. to 11 p.m. ang opening at closing ng mga mall sa NCR. Saad pa sa memo na ipatutupad lang sa weekends ang mall-wide sales at dapat magsumite ang mall operators ng kanilang traffic management plan 2 linggo bago ang mga nakatakda nilang sale o events. Ipatutupad din ng MMDA ang temporary suspension ng lahat ng road right-of-way excavation activities sa Metro Manila simula November 18. Sa datos ng MMDA, 29 out of 131 malls sa NCR ang nasa EDSA at nasa mahigit 421,000 na mga sasakyan ang dumadaan dito bawat araw na nagdudulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.